Hello guys, nandito na naman ako at good morning dyan at good evening dito. Eto, ngayon nagkaroon ako ng pagkakataon para komentuhan itong mga pautot na ito ni Mandalulo. Okay guys, ang sabi nila nananahimik tayo. Excuse me po, hindi po kami nananahimik. Actually, guys, dapat pasalamatan natin itong si Mandalulo sa pagkaka-expose nito. Alam nyo kung bakit? Okay. Hindi totoo na hindi alam ito ni Secretary Dizon at patutunayan ko sa inyo yan mamaya. Okay. Pero pasalamatan natin si Mandalulo dahil in-expose niya ito at ang in-expose niya rito ay hindi ang kasiraan ng Marcos or hindi kasiraan ni Sandro sapagkat ito ay hindi project ni Sandro. Ito ay project mismo ng DPWH. Pero ang in-expose niya rito ay ang kasiraan at ang kalokohan ng mga kontraktor ni Fentaboy. Kontraktor mismo ng mga Duterte. At ang sinira niya rito mismo, hindi nito alam dahil bobo nga ay ang mga Duterte. At papatunayan ko sa inyo yan. Kung bakit? Ito kasi, nagaling-galingan, research kunwari, pero nag-research na rin lang, tatanga-tanga pa. At ang pinahamak, ang sarili niyang kulto. Ang kanyang mga kapanalig at ang mga Duterte. Ito, papatunayan ko kung bakit. Ang ipinapakita niyang tulay ay, wala lang akong picture nung nakalagay ay project ng Rotaflex. Ayan, Rotaflex Construction. Ito pong pinapakita ko sa inyo rito ay isang kontrata nila ng Rotaflex Construction dito sa anong kinontratahan nila rito? DOST. Okay. So guys, ayan ha, papakita ko sa inyo. Ayan, Rotaflex Construction and Development Corporation. At sino ang may-ari ng Rotaflex? Guys, ang may-ari po ng Rotaflex, ayan, nakalagay si Mr. Ryan L. Uy. Ang tanong, sino si Ryan L. Uy? Eto, papakita ko sa inyo kung sino siya. Guys, tingnan nyo yan ha. Ayan, Presidential Communications Operations Office sa pamumuno ni Martin Andanar. So, klaro ito ha. Ito ay panahon ni Fentaboy. Okay. Asan si Ryan Vincent L. Uy? Ayan po siya oh. Eka. Ayan, kita nyo? Ryan Vincent L. Uy, Assistant Secretary, Administrator. So, napakaliwanag. At hindi lang yon. Itong Rotaflex, buksan ninyo sa sumbong sa website ng Sumbong sa Pangulo, napakarami pang project nito. No? At maliwanag na ito ay kontraktor simula 2020 pa, nangongontrata na. Isipin mo ha, conflict of interest ha. Empleyado siya ng gobyerno pero nangongontrata. Kasi nga normal ito kay Fentaboy. Ito ay hindi na bago at inaalaw niya ito. So ngayon, itong si Ryan Vincent L. Uy na may-ari ng Rotaflex, no, na siyang ibinibida-bida nito ni Mandalulong tatanga-tanga, tao mismo ni Fentaboy. At siya ngayon ay kasama sa iniimbestigahan. Kasama po ang kanyang kumpanya sa iniimbestigahan ng Ombudsman at ng DPWH. Lilinawin ko ha, kasama. Dahil hindi lang ito yung iniimbestigahan na mga substandard at mga hindi itinuloy, kundi napakarami. Meron din po itong project sa Metro Manila. Hanapin nyo na lang sa website ng Sumbong sa Pangulo. Nakikita nyo ron, napakaraming kontrata nitong si Ryan Vincent L. Uy o ang Rotaflex na mayagpag sa panahon ni Fentaboy. At yung nandun na ipinapakita, wala pong kinalaman si Sandro Marcos ron, hindi po project ni Sandro yun. Yun po ay project ng DPWH. Hindi porke nakita nyo lang na nando sa lugar na yun, akala nyo project na lahat ng congressman yun. Hindi po. May sarili pong project na ginagawa ang DPWH. Tapos yung mga congressman, nagre-request din sila ng iba nilang mga project.
Pero this particular na pinapakita nitong si Mandalulo, project ng DPWH. Okay? So, Mandalulo, mabuti naman at ito ay binulgar mo, no? Nakatulong pa ito para lalong mabaon itong si Ryan Vincent L. Oy na ito ay bata ng amo mo, bata ni Duterte. At ito ay isang didilis. Wala itong pinagkaiba sa CLTG na pag-aari ng ng mga nilabonggo. Christopher Lawrence Tesoro. Ang galing mo mag-research. So, ang ipinahamak mo, sarili ninyo. Ang kontraktor pala, tao ni Fentaboy. Ayan Ang liwa-liwanag Ryan Vincent L. Oyo. Ayan Presidential Communications Operations Office. Ayan Jose Roberto Martin M. Andanar. Sunog! Ang katangahan. Ngayon, sayang ang bayad sa'yo ni Sabit Sipon. Ipinakita mo pa kay Sabit, sa palagay mo, ipupush through ni Sabit yan. Di ang kinalaban niya yung sariling mga tauhan ni Pentaboy. Baka pag dinikdik nila ito, malamang-lamang magsalita ito. Di ba ka? Sayang ang bayad. Lugi na naman si Sabit Sipon. Kumuha ng tangang vlogger. Lahat na lang sablay. Sablay sa pagsasampa ng impeachment. Paano? Puro bobo ang mga kinukuha. Kukuha ka ng matinutinot matalino. Isipin mong kumuha ba naman ng site ang kontraktor pa si Ryan Uy. Si Ryan! Oh! Si Ryan! Oh, wala sa katinoan yan. Kaya nga sira Si Ryan! Salto na naman sakit na naman ang ulo nito ni Sabit Sipon. Sabi ko, lang kumuha ako ng vlogger, bobo pala yun. Isipin mo nga inimbestigahan ay tao pala ni Pentaboy. Sabi ni Pentaboy, sayang ang bayad ko rito. Ipinagbalandrahan pa ha. Ibinalandra pa talaga ha. May mga post pa ang nakalagay na kontraktor doon ay sino? Ayan ang nakabalandra si Rotaflex Construction and Development Corp. Rotaflex, yung pala, ang may-ari, tao ni Fentaboy. Didilis pala. Sabi ko sa inyo, tanga yan Sabi ko sa inyo, bobo yan Ipinahamak yung kasamahan. Ay, nako. So, yun na, mga didilis. Tatanga-tanga yung vlogger nyo. Isipin mo pinahamak yung kakampi nyo. Ay, nako. Sa mga mumundidili siya at may sayad ang tatay nyo ay karton. Manatili kayong mga may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!